Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? May mga pagkakataong ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ang tanging daan patungo sa tunay na kalayaan. Paano kung ang tahanang pinununo mo ng pangarap ay isa palang hawla na gawa sa mga kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang babaeng maglalakas loob na buksan ang pinto ng katotohanan. Kahit pa ang bubungad sa kanya ay ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang samyo ng nilaga at bagong saing na kanin ang unang bumati kay Liwayway nang pumasok siya sa kanilang kusina. Ngumiti siya. Ito ang amoy ng isang tahanan, isang masayang tahanan. Ang amoy na sa loob ng 5 taon ay naging simbolo ng kanyang pagmamahal para kay Dalisay. Sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa kainan, 2 kandila ang nagsasayaw sa saliw ng mahinang hangin mula sa bintana. Maingat niyang inayos ang mga kubyertos sa tabi ng mga eleganteng plato na minsan lang nila ginagamit. Ngayong gabi ay espesyal. Ngayong gabi ang kanilang ika-5 anibersaryo. Happy anniversary, mahal! Bulong niya sa hangin na para bang naroon na ang asawa sa kanyang harapan. Ngunit wala pa si Dalisay. 1 oras nang huli si Dalisay mula sa oras na sinabi nitong uuwi. Sinubukan ni Liwayway na huwag mag-isip ng kung ano-ano. May meeting lang siguro, sabi niya sa sarili. Habang pinupunasan ng isang maliit na dumi sa gilid ng baso, maraming trabaho sa opisina. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinik na matagal nang nakabaon. Isang tinik na nagsimulang tumubo ilang buwan na ang nakalipas. Nagsimula ito sa mga gabing ginagawang umaga ni Dalisay sa opisina. Sumunod ang mga tawag sa telepono na sinasagot nito sa labas ng bahay, sa balkonahe, na may kasamang pabulong na boses. At ang pinakamasakit sa lahat, ang unti-unting panlalamig nito sa gabi, ang pagitan sa kanilang mga katawan sa kama na dati walang puwang. Ipinilig ni Liwayway ang kanyang ulo. Ayaw niyang sirain ang gabing ito ng mga negatibong isipan. Mahal niya si Dalisay at alam niyang mahal din siya nito. Kailangan lang nilang ibalik ang dati. Ang gabing ito ang magiging simula. Sakto namang bumukas ang pinto sa sala. Pumasok si Dalisay. Bahagyang ginulo ang buhok at niluwagan ng kurbata. "Mahal, I'm home," sabi nito. Ngunit ang boses ay pagod at walang sigla. Sinalubong siya ni Liwayway ng isang matamis na ngiti. Pilit winawaksi ang disappointment sa kanyang dibdib. "Happy anniversary, Say," bati niya sabay abot para sa isang yakap. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga balikat ni Dalisay bago ito yumakap pabalik. Isang mabilis at halos mekanikal na yakap. "Anniversary?" "Oo nga pala. Sorry, mahal. Sobrang busy lang sa trabaho." Humiwalay ito at inilahad ang isang maliit at eleganteng paper bag. "Para sa'yo." Binuksan ito ni Liwayway. Sa loob, isang kahon ng mamahaling alahas, isang kwintas na may kumikinang na diamante. Napakaganda nito. Sa sobrang ganda, parang hindi totoo. Ito ang madalas gawin ni Dalisay. Kapag may pagkukulang, pinupunan niya ng material na bagay. At si Liwayway, tulad ng dati, ay tatanggapin ito. "Salamat, mahal. Ang ganda," sabi niya. At hinayaan niyang isabit ni Dalisay ang kwintas sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat, kasinlamig ng mga halik nito sa kanyang pisngi. Ang hapunan ay naging tahimik at alanganin. Si Liwayway ang pilit na nagbubukas ng usapan, habang si Dalisay ay madalas na tumitingin sa kanyang teleponong nakapatong sa tabi ng plato. Ang perpektong eksena na binuo ni Liwayway, ang kandila, ang masarap na pagkain, ang kanyang magandang bestida, ay tila isang entablado para sa isang palabas na dalawa lang sila ang artista at pareho silang pagod ng umarte. Hating gabi na at gising pa rin si Liwayway. Nakahiga siya sa kanilang kama, nakatalikod sa asawang mahimbing na natutulog
o nagkukunwaring natutulog, hindi niya maramdaman ang init ng katawan nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na agwat sa pagitan nila. Maya-maya, narinig niya ang maingat na pagbangon ni Dalisay. Dahan-dahan itong lumabas ng silid, siniguradong hindi gagawa ng ingay ang pagsara ng pinto. Ngunit para sa pandinig ni Liwayway na alerto sa bawat kaluskos, ang bawat galaw ay kasinlakas ng isang kulog. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Hinubad niya ang kwintas na regalo nito at ipinatong sa bedside table. Walang ingay siyang sumunod, huminto sa likod ng pinto ng kanilang silid. Ang sliding door papunta sa balkonahe ay bahagyang nakabukas at mula roon ay naririnig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Isang boses na pabulong, puno ng mga lihim. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Kailangan lang natin ng tamang tiyempo. Hindi. Hindi niya pwedeng malaman. Masisira ang lahat. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Liwayway. Sino ang kausap nito? Anong plano ang sinasabi niya? At bakit hindi niya pwedeng malaman? Nanginginig siyang bumalik sa kama. Ang init ng kanyang pagmamahal ay napalitan ng nagyayelong takot at galit. Pagod na siyang maging bulag. Pagod na siyang maghintay ng mga kasagutan na hindi naman kusang ibibigay sa kanya. Kung hindi niya ito makukuha bilang asawa, kukunin niya ito sa ibang paraan. Sa kabilang silid, sa kanilang maliit na home office, ang tanging liwanag ay mula sa malamlam na screen ng laptop. Umupo si Liwayway sa harap nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang nagtatype sa keyboard, create new profile, kailangan niya ng pangalan. Isang pangalan na malayo sa pagiging simple at predictable na Liwayway. Isang pangalan na misteryoso, nakakaakit. Isang pangalan na kayang tuklasin ang mga lihim na itinatago ni Dalisay. Mahalina, nabighani, aakitin. Iyon ang kanyang kailangan. Isang pangalan na magiging pain. Gumawa siya ng isang pekeng email address, naglagay ng mga pekeng detalye. Nag-scroll siya sa internet para sa isang larawan ng babaeng maganda, pero hindi mukhang modelo. Isang mukhang totoo, madaling pagkatiwalaan. Pagkatapos ng ilang minuto, handa na ang lahat. Ang pekeng pagkatao ni Mahalina ay isinilang sa digital na mundo. Sa search bar, tinipan niya ang pangalan ng kanyang asawa, Dalisay Arevalo. Lumitaw agad ang profile nito. Ang nakangiting mukha sa profile picture ay ang parehong mukha na nakikita niya araw-araw. Ngunit ngayon, para itong mukha ng isang estranghero. Ang perfect husband na ipinapakita nito sa mundo. Nagbuntong hininga si Liwayway. Ito na. Walang nang atrasan. Sa isang iglap ng tapang na hinugot niya mula sa kanyang sakit, pinindot niya ang add friend. Nakatitig siya sa screen. Inaasahan na aabutin ng ilang oras o baka ilang araw bago ito mapansin ni Dalisay. Ngunit wala pang 10 segundo, isang maliit na notification ang umilaw sa sulok ng screen. Isang pamilyar na tunog. Isang simpleng ping na wumasak sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Dalisay Arevalo, accepted your friend request. Ang tunog ng notification ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Napatalon si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Sa loob ng ilang segundo, nakatitig lang siya sa screen sa mga salitang nagpapatunay na ang pinto sa lihim na mundo ni Dalisay ay bumukas na. Dalisay Arevalo accepted your friend request. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ano ang susunod niyang gagawin? Maghihintay ba siyang mag-message si Dalisay? O siya ba si Mahalina ang gagawa ng unang hakbang? Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Siya ang may kontrol dito. Siya ang nag-umpisa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri.
Habang nagtatype siya ng unang mensahe, binura. Nagtype ulit. Binura ulit. Paano ba sisimulan ang isang pag-uusap na batay sa kasinungalingan? Sa huli, pinili niya ang isang simpleng panimula, isang bagay na profesional at bahagyang nakakabighani. Mahalina. Magandang gabi. Salamat sa mabilis na pagtanggap. Bihira lang ang isang tulad mo na agad pumapansin sa isang hindi kakilala. Pinindot niya ang send bago pa man niya mapigilan ang sarili. Agad niyang pinagsisihan. Masyado bang halata? Masyado bang atat? Ngunit huli na ang lahat. Mula sa sala, narinig niya ang mahinang tunog ng isang message notification mula sa telepono ni Dalisay. Napakagatlabi siya. Isang pader lang ang pagitan nila. Isang pader na kasing kapal ng mga lihim na namamagitan sa kanila. Nakaupo siya sa dilim ng kanilang opisina habang ang kanyang asawa ay nasa maliwanag na sala. Hawak ang telepono. Kausap ang isang babaeng hindi nito alam. Ay siya rin pala. Ang pakiramdam ay halo-halong pagkakasala at isang kakaibang klase ng kapangyarihan. Ilang sandali pa, umilaw ang screen. Nag-reply si Dalisay. Dalisay Arevalo. Good evening. Nakita ko lang sa profile mo, you're a virtual assistant. Interesting. I'm always online for work, kaya mabilis lang talaga. Napangiti si Liwayway ng mapait, trabaho. Palaging trabaho ang dahilan. Mahalina. Oo. Yun nga ang trabaho ko. Tumutulong sa mga taong sobrang abala sa kanilang buhay para ayusin ang mga bagay-bagay. You could say, I bring order to chaos. Dalisay Arevalo. Haha. Chaos. Alam na alam ko yan. Minsan, pakiramdam ko yan na ang pangalawang pangalan ko. Hindi napigilan ni Liwayway ang sarili. Sa loob ng 5 taon, bihira niyang marinig magreklamo si Dalisay tungkol sa trabaho. Sa harap niya, palagi itong malakas. Palaging may kontrol. Ngunit dito, sa isang estranghero, sa boses sa dilim na si Mahalina, tila madali para sa kanyang ilabas ang kanyang mga hinaing. Mahalina, bakit naman? Mukha namang maayos ang lahat para sa'yo. Successful businessman, a beautiful life. Sinadya niyang gamitin ang mga salitang yon. A beautiful life. Ang buhay na siya mismo, ang kasama, sa pagbuo. Dalisay Arevalo. Yan ang nakikita ng lahat. Pero sa likod ng kamera, iba. Ang hirap magpatakbo ng negosyo. Ang hirap na laging inaasahan na perpekto ka. Minsan, gusto ko na lang takasan lahat. Isang kirot ang naramdaman ni Liwayway. Takasan lahat. Kasama ba siya sa lahat na yon? Mahalina, kung makakatakas ka, saan mo gustong magpunta? Nakita niya ang 3 tuldok na lumitaw at nawala. Nag-iisip si Dalisay. At ang isasagot nito ay isang bagay na hindi pa kailanman nabanggit sa kanya. Dalisay Arevalo. Sa Canada. Simple lang. Magsimula ulit. Isang pangarap na hindi ko natupad. Canada. Kailan pa ito naging pangarap ni Dalisay? Bakit hindi niya ito alam? Ang bawat salita na tinatype nito ay isa-isang tumitibag sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang sakit ay nagiging galit. At ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na magtanong pa. Humugot siya ng lakas. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bigat at diin ang bawat pagpindot niya sa keyboard. Mahalina, bakit hindi mo tinupad? Mukha namang kaya mo kung gugustuhin mo. May pumipigil ba sa'yo? O baka may tinatakbuhan ka mula sa nakaraan? Diretso ang tanong. Mapanganib. Ngunit kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung ang halimaw na gumugulo sa kanyang isipan ay totoo. Muling nagantay si Liwayway. Ang katahimikan sa chatbox ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Akala niya ay tinapos na ni Dalisay ang usapan. Baka masyado siyang naging prangka. Baka nahalata na siya. Ngunit pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, muling lumitaw ang 3 tuldok.
Nagtatype si Dalisay at ang mensahe na dumating ay isang salita lang. Dalisay Arevalo, meron. Hinintay niya ang kasunod. Ang kanyang paghinga ay halos mapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa liwanag ng screen, nag-aabang. At doon na ito, ang mga salitang babago sa lahat. Ang mga salitang magiging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Dalisay Arevalo, isang malaking pagkakamali. May kinalaman sa matalik na kaibigan ng asawa ko. Ang mga salita ay lumutang sa screen, matalim at malinaw. May kinalaman sa matalik na kaibigan ng asawa ko. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na nagbabalang kumawala. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawala. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, na para bang may nakadagan sa kanyang dibdib. Parang isang malaking tipak ng yelo ang unti-unting nabubuo sa kanyang sikmura. Kumakalat ang lamig sa bawat ugat ng kanyang katawan. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. 10 beses, 20 beses, umaasa na sa susunod na pagbasa, mag-iiba ang mga letra, mag-iiba ang kahulugan, ngunit hindi. Nananatili itong naroon. Isang digital na testamento sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Matalik na kaibigan. Isa lang ang matalik niyang kaibigan. Simula pa noong kolehiyo, sa hirap at ginhawa, sa tawanan at iyakan. Hindi si Diwa. Hindi pwedeng si Diwa. Nanginginig niyang sinubukang mag-reply bilang si Mahalina. Mahalina, isang mabigat na sikreto. Sigurado kang gusto mong pag-usapan. Dalisay Arevalo. Hindi ko alam. Bigla lang lumabas. Huwag mo na lang intindihin. Salamat sa pakikinig, Mahalina. Kailangan ko nang matulog. At ganoon lang. Isinara ni Dalisay ang usapan. Iniwan si Liwayway na nakabitin sa ere, na may hawak na isang piraso ng impormasyon na kayang sumira hindi lang ng kanyang pagsasama, kundi pati na rin ng kanyang pagkakaibigan. Isinara ni Liwayway ang laptop. Ang dilim ng kwarto ay tila mas bumigat. Bigla, isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang eksenang matagal na niyang ibinaon sa limot. 5 taon na ang nakalipas. Isang maingay na party sa bahay ng kanilang kaibigan. Ang tugtog ay malakas. Ang mga ilaw ay kumukutitap at lahat ay masayang nagtatawanan. Ipinakilala niya si Dalisay na nooy bago pa lang niyang nobyo sa lahat. Ipinagmalaki niya ito. Perfect boyfriend, gwapo, matalino, maginoo. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, hinanap niya si Diwa. Nakita niya ito sa isang sulok ng hardin, malayo sa ingay, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba. Nakita niya ang panginginig nito kahit hindi naman malamig ang gabi. Nakita niya ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Diwa, anong problema? Tanong niya. Puno ng pag-aalala. Nagulat si Diwa. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha. Pilit itong ngumiti. Wala to, Liway. Napuwing lang siguro ako. Sagot nito, iwas ang tingin. Masaya lang ako para sa'yo. Mukhang mahal na mahal ka ni Dalisay. Naniwala siya. O pinili niyang maniwala. Hinila niya pabalik si Diwa sa party at hindi na nila ito pinag-usapan pangmula. Ngayon, ang alaalang iyon ay bumalik na parang isang multo. Ang pilit ng ngiti ni Diwa. Ang mga luhang hindi para sa saya. Kinabukasan, hindi halos makatingin si Liwayway kay Dalisay habang nag-aalmusal sila. Bawat ngiti nito, bawat paghawak sa kanyang kamay ay parang isang kasinungalingan. Kailangan niyang makausap si Diwa. Kailangan niya ng mga kasagutan. Kahit pa ikamatay niya ang maririnig niya. Nag-text siya kay Diwa. Kape tayo? Sa Payapa, miss na kita. Pumayag si Diwa. Ang kapihan ng Payapa ay ang kanilang kanlungan. Isang maliit na lugar na may amoy ng bagong giniling na kape at cinnamon.
Dito sila nagpupunta kapag kailangan nila ng katahimikan. Ngunit ngayon, ang pangalan ng lugar ay isang malaking kabalintunaan. Walang kapayapaan sa puso ni Liwayway. Umupo sila sa kanilang paboritong mesa sa may bintana. Si Diwa ay ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngangiting iyon. "Kamusta ka na?" Bungad ni Diwa. "Pasensya na. Medyo naging busy lang nitong mga nakaraang linggo." "Okay lang. Ako rin naman," sagot ni Liwayway habang hinahalo ang kanyang kape na hindi naman niya iinumin. "Naalala ko lang, Diwa, yung mga panahon natin noon, nung bago pa lang kami ni Dalisay." Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Diwa. Isang mabilis na pag-igting ng panga nito. "Oo naman. Ang bilis ng panahon na mo, no? Naaalala mo ba yung party kina Carla? Yung nakita kitang umiiyak sa garden?" Diretsong tanong ni Liwayway. Hindi na makapagtimpi. Natigilan si Diwa. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang tasa ng kape na para bang doon kumukuha ng lakas. Umiwas ito ng tingin. Tumingin sa labas ng bintana. "Matagal na yun, Liway. Hindi ko na nga matandaan." Sagot nito. Ang boses ay mahina at halos pabulong. "Imposibleng hindi mo matandaan," giit ni Liwayway. Ang boses ay nagsimula ng manginig. "May nangyari ba noon, Diwa? May kinalaman ba kay Dalisay? Please, sabihin mo sa akin ang totoo." Tumingin si Diwa sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang karagatan ng sakit. Isang sakit na matagal na nitong kinikimkim. Nakita niya ang katotohanan doon. Ngunit ang mga labi nito ay nanatiling tikom. "Wala, Liway," sabi ni Diwa. Tumayo. "Wala kang dapat alalahanin. Masaya ako para sa inyo. Sige na, kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako." At umalis ito. Iniwan si Liwayway sa gitna ng kapihan na may pusong mas lalong naguguluhan at nasasaktan. Habang pinapanood niyang maglakad palayo ang kanyang kaibigan, isang bahagi niya ang gustong maniwala sa mga salita nito. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka nababaliw na siya sa kakaisip. Baka ang pag-uusap nila ni Mahalina ay isa lang malaking pagkakamali. Umupo siyang muli, hinang-hina. Kinuha niya ang kanyang telepono, balak na i-delete ang profile ni Mahalina at kalimutan na ang lahat. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, umilaw ang screen. Isang notification mula sa peking account. Isang mensahe mula kay Dalisay. Isang karugtong sa kanilang naudlot na usapan kagabi. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli lang, 2 salita. Ngunit iyon na, ang pinakamabibigat na salitang nabasa niya sa buong buhay niya. Ang panghuling pako sa kabaong ng kanyang mga pagdududa. Ang pangalan niya ay Diwa. Ang 2 salita, ang pangalan niya ay Diwa, ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. Nanatili siyang nakaupo sa kapihan ng payapa, ngunit ang paligid niya ay naglaho. Ang masayang daldalan ng mga tao, ang tunog ng paggiling ng kape, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana. Lahat ay naging isang malayong ugong, isang eksenang pinapanood niya mula sa ilalim ng tubig. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng kanyang asawa at ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kanilang mga mukha ay naghahalo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawang puno ng pagtataksil ang mundo niya, na minsan ay isang buo at makintab na salamin ay biglang nabasag. At siya ngayon ay napapaligiran ng milyon-milyong piraso nito. Bawat isa ay sumasalamin sa isang masakit na anggulo ng kasinungalingan. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang pagmamaneho ay naging isang bagay na automatiko. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa manibela habang ang kanyang isip ay lumilipad sa madilim na kalawakan ng sakit at galit. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang bahay na dati niyang tinatawag na tahanan, ang bawat sulok ay tila sumisigaw
ng kanilang sikreto. Ang sofa kung saan sila sabay na nanonood ng pelikula. Ang kusina kung saan pinagsasaluhan nila ang bawat umaga. Lahat ay nabahiran na. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanilang pinakamalaking wedding picture na nakasabit sa pader ng sala. Naroon sila, nakangiti ng pagkatamis-tamis, mga matang nangungusap ng mga pangako. Siya, sa kanyang puting bestida, mukhang isang prinsesa na natagpuan ng kanyang prinsipe. Si Dalisay, sa kanyang barong, mukhang isang ginoong handang ibigay ang buong mundo. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Isang pagnanasang hindi niya mapigilan. Lumapit siya sa larawan, itinaas ang kanyang kamay, handa nang durugin ng salamin, ang pekeng imahe ng kanilang pagmamahalan. Gusto niyang makita itong bumagsak at mabasag, tulad ng kanyang puso. Ngunit sa huling sandali, napigilan niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi pa ngayon. Kung gagawin niya iyon, malalaman ni Dalisay. Malalaman nitong may alam na siya. At sa ngayon, ang kanyang kamangmangan sa paningin nito, ang tanging alas na hawak niya. Ang gabing iyon ay may hapunan sila kasama ang mga magulang ni Dalisay. Isang lingguhang tradisyon na dati kinasasabikan ni Liwayway, ngunit ngayoy parang isang pagsubok sa impyerno. Liway iha, ang ganda-ganda mo pa rin. Bati ng kanyang biyenang babae, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Napakaswerte talaga ng anak ko sa'yo. Pilit nang ngumiti si Liwayway. Kayo po talaga, tita. Maswerte po ako kay Dalisay. Ang mga salita ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Sa hapagkainan, ang lahat ay nagpanggap na normal. Si Dalisay ay ang perpektong anak, naglalagay ng pagkain sa plato ng kanyang ina. Siya naman ay ang perpektong asawa't manugang, tumatawa sa mga biro ng kanyang biyenang lalaki. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Bawat subo ng pagkain ay parang buhangin na kailangan niyang lunukin. Bawat papuri para kay Dalisay ay parang isang insulto. Talagang masipag itong si Say, sabi ng kanyang ama. Hindi nakapagtataka na successful ang negosyo. Manang-mana sa akin. Nagtawanan sila. Ngumiti si Liwayway habang sa loob-loob niya ay sumisigaw. Hindi niyo siya kilala. Hindi niyo kilala ang halimaw na pinalaki ninyo. Nang umuwi sila, ang pagod mula sa pag-arte ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na pagod na naramdaman niya. Nagpaalam si Dalisay na matutulog na, ngunit alam ni Liwayway na mag-aantay lang itong makatulog siya bago nito kunin ang telepono. Hating gabi, mahimbing na ang paghinga ni Dalisay sa kanyang tabi. Ang bawat paghinga nito ay parang isang pang-iinsulto sa kanyang gising na diwa. Maingat siyang bumangon, kinuha ang laptop at pumasok sa banyo. Doon, sa malamig na sahig, sa liwanag lang ng screen, muli siyang naging si Mahalina. Binuksan niya ang kanilang usapan. Nakita niyang online si Dalisay. Naghihintay. Mahalina, hindi ka pa natutulog. Mukhang malalim ang iniisip mo. Mabilis ang reply ni Dalisay na para bang kanina pa ito nag-aabang. Dalisay Arevalo. Mahalina, hindi ako makatulog. Yung napag-usapan natin, tungkol kay Diwa, hindi maalis sa isip ko, Mahalina. Bakit ngayon mo lang ito iniisip ng ganito kabigat? Matagal na itong nangyari, hindi ba? Isang mahabang sandali ng katahimikan. Nakikita ni Liwayway ang tatlong tuldok na paulit-ulit na lumilitaw at nawawala. Dalisay Arevalo. Dahil sa kanya, palagi akong nakakaramdam ng guilt. Siya ang dahilan kung bakit pakiramdam ko hindi ko deserve ang asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong umalis. Gusto kong magsimula sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan hindi ako ang lalaking gumawa ng ganoong bagay sa kanya. Napakagatlabi si Liwayway. Hindi dahil sa awa,
kundi dahil sa galit. Hindi pagsisisi sa ginawa nito ang nararamdaman ni Dalisay, kundi pagsisisi para sa sarili niya. Ang pagnanais nitong tumakas ay hindi para sa kapakanan ng mga taong nasaktan niya, kundi para sa sarili nitong kapayapaan. Ang bigat ng lahat ng ito, ang kasinungalingan, ang pagpapanggap, ang sakit na daladala niya para sa kaibigan ay tila isang malaking alon na handa siyang lunurin. Hindi na niya kaya itong mag-isa. Kailangan niya ng kasama. Kailangan niya ang taong nasa sentro ng bagyong ito kasama niya. Isinara niya ang laptop. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang contact list at hinanap ang isang pangalan. Diwa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya ng isang maikling mensahe. Isang mensaheng magiging mitya ng pagsabog ng lahat ng kanilang itinatago. Kailangan nating mag-usap. Alam ko na. Walang reply na dumating mula kay Diwa ng gabing iyon. Kinabukasan, walang tawag, walang text. Ang bawat minutong lumilipas na walang sagot ay nagpapabigat sa kaba sa dibdib ni Liwayway. Nag-aalala siya. Baka nagalit si Diwa. Baka mas lalo itong umiwas. O baka naman natakot. Nagpa siyang puntahan ito sa apartment nito pagkatapos niyang ihatid si Dalisay sa opisina. Kailangan nilang magkaharap. Kailangan na nilang tapusin ang mga pader na nakapagitan sa kanila. Habang nagmamaneho papunta sa lugar ni Diwa, inihanda ni Liwayway ang kanyang sarili. Inaasahan na niya ang pagtanggi, ang pag-iyak, ang posibleng galit. Handa na siyang saluhin ang anumang emosyon na ibabato sa kanya ng kaibigan. Ang hindi niya inaasahan ay ang makikita niya. Pagbukas ni Diwa ng pinto, ang mukha nito ay hindi nagulat. Hindi rin ito galit. Mayroon itong kakaibang kalmado. Isang kalmadong tila matagal nang naghihintay. Ang mga mata nito ay seryoso at sa halip na isara ang pinto, binuksan niya ito ng mas maluwag. "Pumasok ka, Liway," sabi nito sa isang boses na matatag, walang bahid ng panginginig. "Inaasahan na kita." Natigilan si Liwayway sa may pintuan. "Inaasahan mo ako?" Tumango si Diwa. Isinara ang pinto sa kanilang likuran. Ang apartment nito ay malinis at maayos, ngunit may isang bagay na kakaiba sa hangin. "Umupo ka," alok ni Diwa. Itinuro ang sofa. Sinunod ito ni Liwayway. Ang kanyang pagkalito ay mas matindi pa kaysa sa kanyang kaba. Umupo si Diwa sa silyang nasa tapat niya. Hindi sa tabi niya. May distansya. May layunin. "Alam ko na, Diwa." Nagsimulang muli si Liwayway. Ang boses ay basag. "Alam ko na ang ginawa ni Dalisay sa'yo at patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa lahat ng ito." Naghihintay siya ng mga luha, ngunit wala. Tinitigan lang siya ni Diwa. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. "Kailan mo pa nalaman?" tanong ni Diwa. Direkta. "Ilang araw pa lang. May nalaman ako. At nang hinarap kita sa payapa, kahit hindi mo inamin, nakita ko sa mga mata mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. "Liway, alam mo ba kung bakit hindi ako sumasagot sa mga tawag at text mo? Dahil alam kong darating ka dito. At kailangan kong paghandaan ang sasabihin ko." Huminga ito ng malalim. At ang mga sumunod na salita na lumabas sa bibig nito ang tuluyang gumuho sa pundasyon ng lahat ng inaakala ni Liwayway. "Alam ko ang tungkol kay Mahalina," sabi ni Diwa. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaawang ang kanyang bibig. "Paano?" 3 linggo na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Diwa na para bang nababasa nito ang tanong sa kanyang isipan. "Nasa bahay niyo ako. Naalala mo, yung tumulong akong mag-ayos ng mga files mo sa home office. Lumabas ka para sagutin ang isang tawag. Naiwan mong bukas ang laptop mo." Nag-flashback sa isipan ni Liwayway ang araw na yon. Oo, natatandaan niya.
Hindi ko sinasadya, sabi ni Diwa. Pero nakita ko ang screen, nakita ko ang profile ni Mahalina. Ang usapan ninyo ni Delisay, ang mga tanong mo tungkol sa nakaraan. At nabasa ko lahat. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang sikretong akala niya ay siya lang ang nakakaalam ay matagal na palang nabunyag. Sa simula, nagalit ako. Pag-amin ni Diwa, ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Nagalit ako dahil ginagamit mo ang sakit ko para lang patunayan ang hinala mo. Gusto kitang komprontahin. Gusto kong isampal sa mukha mo ang katotohanan. Diwa, I'm so sorry. Pero hindi ko ginawa. Pagputol ni Diwa. Dahil habang pinapanood kita sa mga sumunod na linggo, habang nakikita ko ang sakit sa mga mata mo sa tuwing kasama mo siya, habang nararamdaman ko ang pagod mo sa pagpapanggap, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Nakita ko ang babaeng nasasaktan, nalilito at nag-iisa. At napagtanto ko, hindi ito tungkol sa'yo lang o sa akin lang. Tungkol ito sa ating dalawa. Tumayo si Diwa at lumapit sa isang drawer. May kinuha itong isang lumang journal at isang maliit na velvet pouch. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nila. Sa loob ng 5 taon, Liway, sinubukan kong kalimutan. Sinubukan kong maging masaya para sa'yo kahit paunti-unti akong namamatay sa loob. Pero ang ginawa mo, ang paglikha mo kay Mahalina, binigyan mo ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Tumingin ito sa mga mata ni Liwayway at ngayon, nakikita na niya ang luhang kanina pa nito pinipigilan. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng determinasyon. Binigyan mo ako ng pag-asa, sabi ni Diwa, at binigyan mo ako ng armas. Hindi kita maintindihan, bulong ni Liwayway. Ang Mahalina na yan, sabi ni Diwa. Itinuro ang direksyon ng bahay ni Liwayway. Sa simula, laruan mo siya para subukan ang asawa mo. Pero simula ngayon, magiging sandata na natin siya para kumuha ng hustisya. Napatingin si Liwayway kay Diwa. Sa wakas ay naiintindihan na ang lahat. Ang kalmado nito, ang paghihintay, hindi ito galit. Naghahanda ito para sa isang laban. Gagamitin natin ang multo na nilikha mo para bigyan ako ng hustisya. Ulit ni Diwa, ang boses ay puno ng tapang na ngayon lang narinig ni Liwayway. Sasabihin ko sa iyo ang mga dapat mong itanong. Mga detalye na ako lang ang nakakaalam. Mga bagay na magpapatunay sa kasalanan niya, hindi lang sa iyo, kundi sa batas. Papasukin natin siya sa isang bitag na hindi niya matatakasan. Binuksan ni Diwa ang maliit na pouch at inilabas ang laman nito. Isang sirang kwintas na pilak. Ang pendant nito ay isang maliit at kupas na bituin. Isang tala. Ito, sabi ni Diwa, habang nanginginig ang kamay na hawak ito. Napigtas ito noong gabing yon. Kinuha niya sa akin. Akala ko, tinapon na niya. Paano yan napunta sa'yo? Hindi ito napunta sa akin, sagot ni Diwa, umiling. Ito ang susunod mong itatanong sa kanya. Isang tanong na dudurog sa kanyang mundo, tulad ng pagdurog niya sa akin noon. Tumingin si Diwa kay Liwayway. Ang mga mata ay nag-aalab. Itanong mo kung naaalala pa niya ang sirang kwintas na may pendant na tala. Umuwi si Liwayway mula sa apartment ni Diwa na may dalang bagong bigat at bagong tapang. Ang pakiramdam ng pag-iisa na halos lumunod sa kanya sa mga nakalipas na araw ay napalitan ng isang kakaibang pakikipagkaisa. Hindi na lang siya isang asawang naghahanap ng katotohanan. Isa na siyang kasabwat sa paghahanap ng katarungan. Ang bawat pag-type niya ngayon bilang si Mahalina ay hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Diwa. Bago dumating ang gabi, nag-usap sila ni Diwa sa telepono. Ang kanilang mga boses ay pabulong, puno ng pag-iingat, na para bang sila ay dalawang espiya
na nagpaplano ng isang mapanganib na misyon. Handa ka na ba? Tanong ni Diwa. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kapag naisend mo na ang tanong na, yan wala nang atrasan, papasok na tayo sa teritoryo niya. Handa na ako, sagot ni Liwayway. Kahit pa ang kanyang puso ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagod na akong matakot, Diwa. Huwag kang magpapadala sa emosyon, Liway. Paalala ng kaibigan. Hindi ikaw si Liwayway kapag kausap mo siya. Ikaw si Mahalina. Malamig, matalino, hiwalay sa sitwasyon. Kaya mo iyan. Ang mga salitang iyon ang naging baluti ni Liwayway. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog si Dalisay. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat paggalaw ng kanyang asawa sa kama ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ngunit nang sa wakas, ay marinig na niya ang malalim at ritmikong paghinga nito. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kanilang home office. Binuksan niya ang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tila mas matalim ngayon, mas nakakasilaw. Nakita niyang may mensahe si Dalisay. Nagtatanong kung nasaan na si Mahalina. Tila hindi na ito mapakali kung hindi niya ito nakakausap. Ang pagdepende nito sa isang estranghero ay naging bahagi na ng kanilang plano. Nag-type si Liwayway, ang kanyang mga daliri ay matatag. Mahalina, narito lang. May iniisip. Tila meron kang isang bagay na hindi mo pa rin masabi ng buo. Isang bagay na mas mabigat pa sa iyong pagkakasala. Alam niyang ito ang tamang pain. Ang pag-apela sa ego ni Dalisay, ang pagpaparamdam na mayroon pa itong tinatagong mas malalim na sikreto. Dalisay Arevalo, matalas ka talaga. Paano mo nalalaman? Mahalina, nararamdaman ko, mayroon kang bitbit na isang bagay na konkreto. Isang alaala na hindi lang nasa isip mo. Ito na. Huminga ng malalim si Liwayway. Ang mga salita ni Diwa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mahalina, itanong ko na lang ng diretsyo. Naaalala mo pa ba ang sirang kwintas na may pendant na tala? Pinindot niya ang send. At pagkatapos, katahimikan. 1 minuto. 2 minuto. 5 minuto. Walang reply, walang 3 tuldok na lumilitaw. Para bang namatay ang usapan. Kinabahan si Liwayway. Masyado bang naging biglaan? Masyado bang spesipiko? Baka natakot na niya si Dalisay. Nang akmang isasara na niya ang laptop, biglang umilaw ang screen. Ngunit hindi ito mensahe. Ito ay isang notification na si Dalisay Arevalo ay offline na. Kasabay noon, mula sa kusina, narinig ni Liwayway ang isang malakas na kalabog, tunog ng isang basong nabitawan at nabasag sa sahig. Napatalon siya sa gulat. Si Dalisay, gising ito. Dali-dali niyang isinara ang laptop at walang ingay na tumakbo pabalik sa silid tulugan. Nagtalukbong siya ng kumot at nagpanggap na natutulog. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, pumasok si Dalisay sa silid. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit sa kama. Naramdaman niya ang pagtayo nito sa kanyang tabi. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Liway? Narinig niya ang tinig ni Dalisay. Banayad ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi ito ang tinig ng isang taong walang ginagawa. Ito ang tinig ng isang taong naguguluhan. Marahil ay natatakot. Naghintay siya. Hindi siya sumagot. Hinayaan niyang manahan ang katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na puno ng mga hindi nasasabing tanong at mga bagong pagdududa. Mahal? Muling tawag ni Dalisay. Mas malapit na ngayon ang tinig nito. Naramdaman niya ang paggalaw ng kumot habang tila tinitingnan siya ni Dalisay. Gising ka pa ba? Nang hindi pa rin siya sumasagot, naramdaman ni Liwayway ang pagdampi ng kamay ni Dalisay sa kanyang balikat. Marahan, ngunit may kakaibang bigat. Para bang sinusuri kung siya ba ay totoo o isa lamang bang multo. Liwayway. Ang sabi nito, ang tinig ay puno na ng pagkalito. Kanina ka pa ba gising?
Anong nangyari sa kusina? Nab, hindi na niya hinintay pa itong matapos. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kumot, sapat lang para makita ng mga mata niya si Dalisay. Ang mukha nito ay nasa liwanag ng nakabukas na pinto ng silid na nagbibigay ng sapat na ilaw para makita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagkalito sa mga mata nito. Saan ka nanggaling, Dalisay? Ang tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang takot, walang pagpapanggap. Natigilan si Dalisay. Tila hindi nito inaasahan ang biglaang pagharap nito. Tila hindi nito inaasahan ang diretsahang tanong. Ako, nagulat lang ako. Nautal nitong sagot. Narinig ko ang kalabog sa kusina. Akala ko may magnanakaw. Nang tingnan ko, nagulat ako. May nabasag na baso. Akala ko kung ano na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Talaga? Binasag mo ang baso? Nakita niya ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Dalisay. Ang paglunok nito, ang mabilis na paggalaw ng kanyang Adam's apple. Oo, sabi ni Dalisay. Ang tinig ay bahagyang tumaas ang tono na para bang nagdedepensa. Nagulat lang talaga ako. At pagkatapos mong marinig ang kalabog, saka mo naalala na kailangan mong kausapin si Mahalina sa laptop? Hindi napigilan ni Liwayway na idagdag ang sarkasmo. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Tila nahuli siya. Ang kanyang depensa ay gumuho. Paano mo? Hindi na kailangan pang itanong. Ang pagkalito sa mukha ni Dalisay ay napalitan ng isang uri ng pagkaunawa na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang galit. Naintindihan nito na nahuli na siya. Ang laptop ko, sabi ni Liwayway, ang kanyang tinig ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Nakita mo akong nagtatype, nakita mo ang pangalan niya, at naalala mo ang usapan natin kagabi. Hindi sumagot si Dalisay. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata nito ay nagsasalita ng mga salitang hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Ang kwintas, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay nanginginig na ngayon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang malapit ng mabunyag. Ang sirang kwintas na may pendant na tala. Ang mukha ni Dalisay ay nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng takot. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang desperasyon na makatakas. Liwayway, hindi mo naiintindihan. Nagsimula si Dalisay, ngunit hindi niya ito pinatapos. Ako ang hindi nakakaintindi? Tanong ni Liwayway. Tumayo mula sa kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Dalisay. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi mo alam kung sino ang pinaglaruan mo. Lumapit siya kay Dalisay, hindi para manakit, kundi para harapin ito ng harapan. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Diwa. At alam ko na ngayon ang plano mong tumakas. Ang mga salita ay lumabas na parang mga palaso mula sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagbago sa ekspresyon ni Dalisay, ang pagkawala ng anumang natitirang bakas ng pagmamahal o pagsisisi. Tanging ang desperadong kagustuhan na makatakas ang natira. Hindi mo ako magagawa nito, sabi ni Dalisay. Ang tinig ay naging malamig at matigas. Hindi lang ako, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay lumakas. Kaming dalawa. Ako at si Diwa. Napalunok si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay lumilibot, naghahanap ng posibleng daan palabas. Ngunit wala. Nakulong na siya. Maari kang tumakbo, Dalisay, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang, ngunit meron ding determinasyon. Maari mong subukang tumakas papuntang Canada, ngunit hindi ka makakatakas sa mga alaala at hindi ka makakatakas sa batas. Nang makita ni Dalisay na wala na siyang magagawa,
Isang marahas na galit ang pumalit sa kanyang mukha. Isang galit na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. "Pagsisisihan mo to, Liliwayway," sigaw nito. "Hindi mo alam kung sino ang iyong binangga." Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Liwayway ng kakaibang kapayapaan. Ang takot ay nawala na. Ang kasinungalingan ay nabunyag na. Ang laro ay tapos na. Ang mga huling salita ni Dalisay. "Pagsisisihan mo to, Liwayway. Hindi mo alam kung sino ang iyong binangga." Ay nag-iwan ng lamig sa hangin ng kanilang silid-tulugan. Nang makita ni Liwayway ang purong galit sa mga mata ng kanyang asawa, isang takot na hindi niya pa naranasan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang takot na dulot ng pagmamahal, kundi ang takot na dulot ng pagharap sa isang taong wala nang pakialam sa kahit ano, kundi ang sarili niyang kaligtasan. "Hindi mo ako magagawa nito," bulong ni Dalisay. Ang mga kamao nito ay nakakuyom sa gilid ng katawan. Para bang nag-iisip pa rin ito ng paraan para makatakas. Ngunit hindi na umasa si Liwayway sa kanyang mga salita. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang masigurong hindi ito makakatakas. "Hindi ako ang naninira sa iyo, Dalisay," mahinahong sabi ni Liwayway na nagulat maging sa sarili niyang tono. Ang pagiging kalmado nito ay tila mas nagpagulo pa kay Dalisay. "Ikaw ang sumira sa lahat. Hindi mo ako mapipigilan," sabi ni Dalisay. Lumapit sa pinto ng silid. Tumingin ito sa paligid na para bang naghahanap ng paraan para makalabas. "Hindi mo na kailangang pigilan pa," sagot ni Liwayway. Lumapit din sa pinto. Humarang sa pagitan ni Dalisay at ng labasan. "Dahil hindi na ako ang kalaban mo. Ang batas na ang kalaban mo." Tila hindi naintindihan ni Dalisay ang ibig sabihin ni Liwayway. "Batas? Ano bang pinagsasabi mo?" "Alam ko ang plano mo. Lahat ng detalye. Ang flight mo bukas ng umaga. Ang numero ng ticket. Ang account kung saan mo ililipat ang pera." Sabi ni Liwayway. Ang boses ay matatag. "Pinadala ko na kay Attorney Reyes ang lahat ng ebidensya, kasama ang mga usapan natin, bilang si Mahale." Ang pagkabigla ay kitang-kita sa mukha ni Dalisay. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay nakaawang, tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Hindi, hindi mo magagawa yan," sigaw ni Dalisay. Ang tinig ay puno ng pagkadesperado. Sinubukan nitong itulak si Liwayway palayo, ngunit mabilis itong umiwas. "Tapos na ang lahat, Dalisay," sabi ni Liwayway. Hindi na halos marinig ang sariling tinig dahil sa malakas na pagtibok ng puso. Narinig niya ang pagtunog ng telepono sa sala. Ito siguro si Attorney Reyes, nagbibigay ng update, ngunit hindi niya magawang ilipat ang kanyang tingin mula sa lalaking nasa harap niya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ngayon, ay tila isang estranghero. "Hindi ko hahayaang mangyari yan," galit na sabi ni Dalisay. At sa isang iglap, itinulak niya si Liwayway na nagpatalsik dito patungo sa bedside table. Bumagsak ang kanyang balakang, ngunit masakit pa ang naramdaman niyang pagtataksil. Nang makita ni Dalisay ang kanyang pagkakataon, tumakbo ito palabas ng silid patungo sa sala. Nakita ni Liwayway ang pagmamadali nito, ang pagnanais nitong makalabas ng bahay bago pa man ito mahuli. Ngunit ang boses ni Attorney Reyes ay maririnig na ngayon, malinaw at matatag, mula sa telepono na naiwan ni Liwayway sa bedside table. "Liwayway, Liwayway! Nandoon na kami sa labas. May mga tao na..." Bago pa man matapos ang sinasabi ng abogado, narinig ni Liwayway ang pagbukas ng pinto sa labas. Narinig niya ang mga yabag ng mga hindi pamilyar na tao. At pagkatapos, ang sigaw ni Dalisay. "Hindi! Hindi ako aalis!" Nakarinig siya ng kalabog at pagkatapos ay katahimikan. Tila tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang kanilang bahay, ang dating tahanan, ay naging isang lugar
ng mga pagtatanong at mga investigasyon. Ang bawat sulok ay napuno ng mga unipormadong damit at mga seryosong mukha. Si Dalisay ay nandoon pa rin, ngunit hindi na bilang asawa, bilang isang suspect. Isang gabi, habang nakaupo si Liwayway sa sala, pinapanood ang mga pulis na nag-iimbestiga, dumating ang isang bisita, si Diwa. Ngumiti ito kay Liwayway, isang ngiti na puno ng pag-unawa at suporta. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, Liway, bulong ni Diwa. Nasa kamay na sila ng batas. Naupo sila sa sofa. Ang katahimikan ay puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Naisip ko lang, sabi ni Liwayway, ang tinig ay pagod. Kung hindi dahil sa'yo, Diwa, kung hindi dahil sa pagtulong mo, siguro natakot na ako. Siguro sumuko na ako. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Diwa. Hinawakan ang kamay ni Liwayway. Pareho tayong nagdusa, pareho tayong lumaban, at pareho tayong nanalo. Pero hindi pa ito tapos, sabi ni Liwayway. Tumingin sa mga pulis na kumukuha pa rin ng mga ebidensya. Marami pang kailangang ayusin, marami pang kailangang pagdaanan. Oo, sabi ni Diwa, pero hindi ka na mag-isa. Sa mga mata ni Diwa, nakita ni Liwayway ang isang pangako. Ang pangako ng pagkakaibigan na hindi masisira ng kahit anong kasinungalingan o pagtataksil. Ang pangako na ang kanilang sugat ay maghihilom, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga nakaligtas. Naramdaman ni Liwayway ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng mga taon ay tila nababawasan. Hindi pa ito ganap na nawala, ngunit may pag-asa na. May liwanag na sa dulo ng kadiliman. Ang kanilang paglalakbay tungo sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa tabi ni Diwa, alam ni Liwayway na magiging maayos din ang lahat. Ang mga piraso ng basag na salamin ng kanyang buhay ay magsisimula ng mabuo muli. Hindi bilang isang perpektong larawan ng nakaraan, kundi bilang isang bagong simula, mas matatag at mas makabuluhan. Ang mga araw na sumunod, matapos ang pag-aresto kay Dalisay, ay puno ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Si Liwayway at Diwa ay madalas na magkausap, nagpapalitan ng mga update mula sa mga abogado at nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Ang dating magaan na presensya ni Liwayway ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay may bagong ningning ng katapangan. Ngunit habang papalapit ang araw ng paglilitis, habang mas lalong nagiging konkreto ang plano ni Dalisay na tumakas, hindi mapigilan ni Liwayway ang pag-aalala. Paano kung makalusot ito? Paano kung ang mga ebidensyang nakalap nila ay hindi sapat? Kailangan natin ng higit pa, Diwa, sabi ni Liwayway sa telepono isang gabi. Hindi sapat ang mga usapan natin bilang si Mahalina. Kailangan natin ng isang bagay na direktang magtuturo sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Ano ang naiisip mo? Tanong ni Diwa. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang plano niyang pagtakas. Sagot ni Liwayway. Alam natin ang petsa ng flight, ang destinasyon. Pero paano ang mga detalye? Paano ang bayad? Paano niya ito inayos nang hindi nahahalata? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Delikado yan, Liway, sabi ni Diwa sa wakas. Baka hindi naligtas na kausapin pa siya gamit si Mahalina. Baka nahalata na niya na may mali. Alam ko, sabi ni Liwayway, pero kailangan nating gawin. Ito na ang huling pagkakataon natin. Kailangan nating makuha ang lahat ng detalye tungkol sa paglipad niya, ang account number, ang pangalan ng contact niya sa Canada. Lahat. Nagkasundo sila. Muli, babalik si Liwayway sa pagiging si Mahalina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simpleng pagsubok. Ito ay isang high-stakes gamble. Isang huling pagtatangka bago ang pinal na laban. Sa parehong gabi, nagbukas muli ng laptop si Liwayway.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at sa bigat ng misyon. Nag-log-in siya bilang si Mahalina. Mahalina, nag-aalala ako para sa'yo, Dalisay. Nag-antay siya. Maya-maya, dumating ang reply. Dalisay Arevalo. Bakit? Mahalina, alam mo na ang sitwasyon mo. Kung gusto mong makalabas dito ng ligtas, kailangan mong maging maingat. May mga taong nagbabantay. Baka may mga nakakakita sa'yo. Sinubukan niyang magparamdam ng pag-aalala, ng pagiging kasabwat para mahikayat si Dalisay na ibahagi ang lahat. Dalisay Arevalo. Alam ko, kaya nga kailangan kong kumilos ng mabilis. Ang problema, hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko para ayusin ang mga huling detalye ng paglipad ko. Isang maliit na tagumpay. Nasa tamang landas sila. Mahalina, maaring matulungan kita dyan. May kakilala akong kayang gumawa ng mga bagay ng tahimik. Kailangan mo lang ng mga detalye. Naramdaman ni Liwayway ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang pinakamapanganib na bahagi. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Kailangan niyang maging si Mahalina ng lubusan. Dalisay Arevalo. Talaga? Sino? Anong kailangan mong malaman? Ang mga tanong ay dumating ng sunod-sunod. Mabilis. Desperado. Nag-type si Liwayway. Pinag-iisipan ang bawat salita. Nagkunwari siyang kumukonsulta sa isang kaibigan na siyang tutulong sa pag-aayos ng mga dokumento. Sa bawat tanong ni Dalisay, nagbibigay siya ng sagot na bahagyang nagpaparamdam na mayroon siyang impluwensya, ngunit hindi pa rin nagbubunyag ng totoong pagkatao ni Mahalina. Nang maglaon, matapos ang mahabang palitan ng mensahe, nakuha niya ang mga hinahanap niya. Ang pangalan ng ahente na nakikipag-ugnayan kay Dalisay para sa kanyang paglipad. Ang petsa ng kanyang pag-alis ay pinabilis pa nga bukas ng madaling araw, ang numero ng flight. At ang pinakamahalaga, ang pangalan ng isang offshore account na ginamit ni Dalisay para magpadala ng malaking halaga ng pera. Ang mga piraso ay nabubuo. Ang larawan ay nagiging malinaw. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kanyang pagtakas sa kasalukuyan at sa hinaharap. Mahalina, okay, hihintayin ko ang kumpirmasyon mula sa kaibigan ko. Magpapahinga ka na muna. Kailangan mo ng lakas para bukas. Dalisay Arevalo. Salamat, Mahalina. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw na lang ang natitirang mapagkakatiwalaan ko. Isinara ni Liwayway ang laptop. Ang mga impormasyong nakuha niya ay tila mabigat sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang larawan ng kasal nila ni Dalisay sa bedside table. Ang nakangiting mukha na yon ay tila isang panunuyan na ngayon. Ang lalaking iyon ay hindi lang nagtaksil sa kanya sa nakaraan. Nagbabalak din itong tumakas mula sa kanyang mga responsibilidad sa kasalukuyan. Hindi ka makakatakas, bulong niya sa sarili. Ang tinig ay puno ng determinasyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Hinanap ang contact ni Attorney Reyes. Kailangan niyang malaman ang susunod na hakbang. Kailangan niyang siguraduhin ang lahat ng impormasyong nakuha niya ay magagamit sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay ng tawag pabalik mula sa abogado, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Dalisay na puno ng takot habang nakita niya ang kanyang mga kamay na mabilis na itinipe ang kanyang mga detalye sa laptop. Ang pagiging kumpiyansa nito na si Mahalina, ang kanyang kakampi, ay ang pinakamalaking pagkakamali nito. Malapit na, sabi ni Liwayway sa hangin. Malapit na ang katapusan ng iyong kasinungalingan. Ang tawag mula kay Attorney Reyes ay dumating halos kaagad. Ang kanyang tinig, kahit mahinahon, ay may diin ng pagkaapurahan. Liwayway, nakuha na namin ang lahat ng impormasyon mula sa iyo. Ang mga detalye ng flight, ang account, lahat iyan ay mahalaga. Pero kailangan nating kumilos agad. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis.
Nalaman namin na pinabilis ni Dalisay ang kanyang pag-alis. Ang flight niya ay hindi na bukas ng umaga. Ito ay mamayang hating gabi na. Kailangan nating pumunta sa airport ngayon din. Napatakip si Liwayway ng bibig. Sa likod ng kanyang isipan, narinig niya ang mga salita ni Dalisay kay Mahalina. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Ayusin ang mga huling detalye. Hindi maaari, sabi ni Liwayway. Ang tinig ay nanginginig. Mayroon pa kaming plano. Wala ng oras, Liwayway, sabi ni Attorney Reyes. Kailangan naming umalis dito sa opisina ngayon din. Pupunta kami sa airport. Ikaw, kailangan mong gumawa ng kahit ano para mapigilan si Dalisay na makalabas ng bahay. Kahit anong paraan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Liwayway. Kahit anong paraan. Bumaba siya sa telepono. Ang kanyang isipan ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa kahit anong sasakyan. Kailangan niyang makarating sa airport. Kailangan niyang pigilan si Dalisay. Ngunit paano? Hindi niya magagawang tumakbo ng ganun kabilis. Tumingin siya sa paligid ng kanilang tahimik na opisina. Ang mga dokumento na nakalatag sa mesa, ang laptop na nagsilbing tulay sa kanilang paghaharap. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang kahon na nasa sulok. Ang kahon ng mga alaala. Doon niya nakita, sa ibabaw ng mga lumang larawan at sulat, ang isang maliit na kahon ng musika. Ang regalong natanggap niya mula kay Diwa. Noong pista ng kanilang bayan, ilang taon na ang nakalipas. Naalala niya ang sinabi ni Diwa noon. Ito ang aking paborito. May maliit itong sikreto sa loob para sa mga emergency. Hindi niya ito masyadong pinansin noon. Isang maliit na laruan lamang ito. Ngunit ngayon, dali-dali niyang kinuha ang kahon ng musika. Binuksan ito. Ang maliit na balerina ay umikot sa saliw ng isang malambing na himig. At sa ilalim ng natitiklop na takip, may nakatagong isang maliit na kompartimento. Nandoon ito, isang maliit at luma na cellphone, isang emergency phone. Agad itong kinuha ni Liwayway. Alam niyang may lamang SIM card ito na binigay ni Diwa. Mabilis niyang binuksan ang telepono. Nang walang password, nag-boot ito agad. Nakita niya ang isang text message mula kay Diwa. Nasa airport na kami. Naghihintay ng signal. Ingat ka. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka. Nandito lang ako. Napasandal si Liwayway sa kanyang upuan. Si Diwa. Palagi itong handa. Sa isang iglap, naisipan niya ang kanyang gagawin. Hindi niya kayang pigilan si Dalisay sa airport. Hindi niya kayang humabol. Ngunit maaari niyang gawin ang isang bagay na mas masakit, mas epektibo. Bumalik siya sa silid tulugan. Nakita niya si Dalisay na naghahanda ng kanyang bagahe. Ang mga kilos nito ay mabilis, desperado. Ang dating kalmado at kontrolado nitong kilos ay napalitan ng isang uri ng kabaliwan. Saan ka pupunta? Tanong ni Liwayway. Ang tinig ay kalmado, ngunit may lamig na hindi nito naririnig dati. Nagulat si Dalisay. Lumingon ito sa kanya. Sabi ko na, aalis ako at hindi mo ako mapipigilan. Hindi kita pipigilan, sabi ni Liwayway. Lumapit ito kay Dalisay. Ibibigay ko lang sa'yo ang gusto mo. Naguluhan si Dalisay. Ano bang sinasabi mo? Ang kalayaan mo. Sabi ni Liwayway, kinuha ang maliit na emergency phone mula sa kanyang bulsa. Ang pagtakas mo. Itinapat niya ang telepono kay Dalisay. Nasa airport na ang mga tao ni Attorney Reyes, pati na rin ang mga tao ni Diwa. Nakaabang na sila. Ang mukha ni Dalisay ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa takot. Hindi maaari. O maaari, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bagong lakas. Ang lahat ng detalye na binigay mo kay Mahalina, lahat ng pinaghirapan mong planuhin, ginamit namin yon. Hindi para sa pagtakas mo, kundi para mahuli ka. Nakita ni Liwayway ang pagguho sa mukha ni Dalisay, ang pagkawala ng anumang pag-asa.
ang pag-unawa na siya ay natalo. Bakit mo ginawa to? Sigaw ni Dalisay. Ang tinig ay puno ng galit at pagkatraidor. Sino ka ba talaga? Ako si Liwayway, sabi niya. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tao na nakalaya na. At ako si Mahalina, ang babalikan mo na hindi mo na kailanman makakalimutan. Narinig nila ang tunog ng mga sasakyan na humihinto sa labas ng kanilang bahay. Mga yabag sa sala. Ang tinig ni Attorney Reyes, malakas at malinaw. Dalisay Arevalo, lumabas ka dyan. Naka-encircle na kami. Napakagatlabi si Liwayway. Tinitingnan si Dalisay na ngayon ay nakatayo na, parang isang batang natalo sa isang laro. Ang dating makapangyarihang lalaki ay ngayon ay mukhang kawawa at desperado. Narinig niya ang pagbubukas ng pinto ng silid-tulugan. Pumasok si Dalisay sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liwayway si Diwa na tumatakbo papasok kasama ang mga pulis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang pagtango, isang ngasang ngiti. Ang huling lihim ay nabunyag na. Ang huling plano ay natupad na. At para kay Liwayway, ito na ang simula ng katapusan, ang katapusan ng kanyang pagkakulong sa kasinungalingan at ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Ang mga sirena ay kumakalampag sa malayo, papalapit ng papalapit. Sa loob ng bahay ang tensyon ay halos mahawakan na. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng emergency phone, ang kanyang puso ay bumubulusok sa kanyang dibdib na parang isang runaway train. Ang kamay niyang may hawak na telepono ay bahagyang nanginginig. Ngunit ang kanyang determinasyon ay matibay. Attorney Reyes, tawag niya. Ang boses ay malinaw ngunit may bahid ng pagkaapurahan. Nasa labas na po ang mga tao ninyo. Nakita ko po si Dalisay na palabas na ng bahay. Nakikita na namin siya, Liwayway. Ang sagot ng abogado, ang tinig ay puno ng pagkaalarma, ngunit may kontrol. Nasa tamang posisyon na ang mga tao ko. Hindi siya makakalusot. Nakita ni Liwayway ang paglabas ni Dalisay sa pinto. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan para makatakas. Ngunit paglabas pa lang nito sa gate, napalibutan na ito ng mga sasakyang pulis. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumasalamin sa madilim na kalangitan na para bang isang malaking pagtatanghal para sa pagbagsak ng isang taong inaakalang makapangyarihan. Maari na ninyong gawin ang kailangan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na, ngunit sapat na malakas para marinig ni Dalisay. Narinig niya ang paggalaw ng mga pulis, ang mga sigaw na nag-uutos, at pagkatapos, ang paglaban ni Dalisay na mabilis na napigilan. Nakita niya ang pagbitiw ni Dalisay sa kanyang mga bagahe, ang pagbagsak nito sa semento. At pagkatapos, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa labas. Dalisay Arevalo, sa ngalan ng batas, arestado ka. Tumakbo si Liwayway palabas ng bahay. Ang emergency phone ay nasa kanyang kamay pa rin. Sa paglabas niya, nakita niya ang eksena. Si Dalisay, na ngayon ay nakaposas na, ay nakatingala sa langit na parang hindi makapaniwala. Ang mga pulis ay nakapalibot dito. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Attorney Reyes na nakatayo ng may dignidad. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang babaeng nakatayo ilang hakbang mula kay Dalisay. Si Diwa. Nakatingin ito kay Dalisay. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tanging isang malamig na determinasyon. Nang mapansin nito si Liwayway, ngumiti ito. Isang ngiti na puno ng tagumpay at paghilom. Nagsimulang maglakad si Liwayway patungo kay Diwa. Ang bawat hakbang ay tila isang tagumpay sa kanyang sarili. Ang kanyang mga yapak ay nagiging mas magaan. Ang kanyang dibdib ay lumuluwag. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Ito ay malamig.
Ngunit ang mahigpit na hawak nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tapos na! Bulong ni Liwayway. Tumango si Diwa. Ang mga mata nito ay puno ng mga luha na hindi na nito pinigilan. Oo, tapos na. Nakuha natin ang hustisya, Liway. Tumingin sila pareho kay Dalisay na ngayon ay isinasakay na sa police car. Ang mga mata nito ay tumama sa kanila, puno ng galit at pagkadesperado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagpatinag kay Liwayway. Pagsisisihan mo ito! Sigaw ni Dalisay. Ang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng mga sasakyan. Ngunit si Liwayway, kasama si Diwa sa kanyang tabi, ay tumingin lang sa kanya. Hindi may galit, hindi may takot, kundi may awa. Hindi, sabi ni Liwayway, malakas at malinaw, para marinig ni Dalisay. Hindi kami. Ikaw, Dalisay. Ikaw ang pagsisisihan mo. Nang isara ang pinto ng police car, kasabay nito ang pagsara ng isang kabanata sa kanilang buhay. Ang kabanata ng kasinungalingan, ng takot, at ng pagtataksil. At sa pagbagsak ng takip ng kotse, kasabay nito ang pagbubukas ng isang bagong umaga para kay Liwayway at kay Diwa. Ang liwanag ng araw ay nagsimulang sumilay sa abot-tanaw, isang pangako ng paghilom at ng bagong simula. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay kakaiba. Hindi ito ang katahimikang dala ng kawalan, kundi ang katahimikang dala ng pagtatapos, isang pagtatapos na hindi madali, ngunit kinakailangan. Makalipas ang ilang linggo, mula nang arestuhin si Dalisay, ang kanilang dating tahanan ay tila isang malaking multo na lamang. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala, parehong maganda at masakit. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng sala, hawak ang isang kahon ng mga lumang gamit, mga larawan, mga sulat, mga regalo, mga piraso ng buhay na dati niyang pinahahalagahan, ngunit ngayon ay tila mga pasanin na lamang. Pinagmasdan niya ang isang larawan nila ni Dalisay noong unang taon nila. Nakangiti sila, hawak ang kamay ng isa't isa, puno ng pag-asa. Ngayon, ang ngiti na yon ay tila isang malaking kasinungalingan. Kailangan ko na itong tapusin, bulong niya sa sarili. Doon niya narinig ang mahinang pagkatok sa pinto. Si Diwa. Pagbukas niya, nakita niya ang kaibigan na may dalang isang tasa ng kape at isang nangiti na puno ng pag-unawa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam ni Diwa ang pinagdadaanan ni Liwayway. Nandito ako para tumulong, sabi ni Diwa, sabay abot ng tasa ng kape. Kung kailangan mong magbenta ng mga gamit o mag-ayos ng mga papeles, nandito lang ako. Tumango si Liwayway, tinanggap ang tasa. Ang init nito ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na kamay. Salamat, Diwa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Sa loob ng mga sumunod na oras, nagtulungan sila. Pinagbuklat-buklat nila ang mga lumang gamit. Ang bawat bagay na kanilang nakita ay nagbukas ng isang bagong alaala, isang masasaya, isang malungkot at isang puno ng pagsisisi. Ngunit sa bawat alaala, hindi na ito nagdulot ng sakit. Nagdulot ito ng pagtanggap. Habang nagbubuklat sila ng mga lumang sulat, isang maliit na sobre ang nahulog mula sa isang lumang journal. Nakasulat dito ang pangalan ni Dalisay. Nagkatinginan sila ni Diwa. Ano yan? Tanong ni Diwa. Hindi ko alam. Sagot ni Liwayway, kinuha ang sobre. Ang sulat ay tila hindi pa nabubuksan. Hindi ito ang mga sulat na karaniwan niyang natatanggap mula kay Dalisay. Ito ay mas luma. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat na nakasulat sa magandang sulat kamay ni Dalisay, ngunit may isang kakaibang tono. Ito ay isinulat bago pa man sila ikasal. Binasa ni Liwayway ang sulat ng malakas. Ito ay isang liham na naglalaman ng kanyang mga pagdududa tungkol sa kanilang relasyon. Mga pagdududa tungkol sa kanyang mga pakiramdam para kay Dalisay. At ang pinakamasakit, mga pagbanggit tungkol sa isang babae
na hindi niya kilala na tila mas mahal niya kaysa kay Liwayway. Ang pangalan ng babaeng yun ay hindi nabanggit. Natahimik si Liwayway matapos basahin ang sulat. Hindi ito ang Dalisay na kilala niya. O baka ito ang Dalisay na kilala niya noon, bago pa man niya ito binago. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dito, sabi ni Liwayway. Ang tinig ay puno ng pagkalito. Akala ko siya ang aking Dalisay, ang Dalisay na minahal ko. Liway, sabi ni Diwa, hinawakan ng kanyang balikat. Ang tao ay nagbabago, at minsan ang pagbabago ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa niya sa huli at ang mga desisyon na ginawa niya. Tama ka, sagot ni Liwayway, ibinaba ang sulat. Hindi na mahalaga kung ano ang nararamdaman niya noon. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa niya sa atin, sa akin, sa'yo. Kinuha niya ang mga gamit na puno ng mga alaala at inilagay sa isang malaking kahon. Ang sulat ni Dalisay ay isinama niya roon. Hindi na ito kailangang patunayan pa. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na tungkol sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa paglikha ng isang mas magandang hinaharap. Nang maghapon na, nagpasya silang maglakad-lakad sa tabing dagat. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan. Sa tingin mo, makakapagpatawad pa tayo? Tanong ni Liwayway habang nakatingin sa malayo. Hindi sa kanya, kundi sa ating mga sarili. Tumingin si Diwa kay Liwayway. Ang mga mata nito ay puno ng liwanag. Naniniwala ako na makakapagpatawad tayo, Liway. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili natin. Para makalaya tayo sa sakit. Para makapagsimula ulit. Gusto ko nang makapagsimula ulit, sabi ni Liwayway. Tumingin kay Diwa. Gusto kong maging masaya ulit. Ngumiti si Diwa. Makakapagsimula tayo ulit. Magkasama. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang bigat na unti-unting nababawasan sa kanyang puso. Ang pagkawala ni Dalisay, ang sakit na dulot nito, ay hindi na tila isang malaking kawalan. Ito ay tila isang paglaya. Isang paglaya na nagbigay daan sa isang bagay na mas mahalaga, ang kanilang pagkakaibigan, na ngayon ay mas matibay pa kaysa dati. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa tabi ng dagat. Dalawang babaeng naghahanap ng kanilang sariling liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Ang mga alon ay humahalik sa kanilang mga paa na tila naghuhugas ng mga alaala ng nakaraan at naghahanda para sa isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ang mundo ni Liwayway ay muling mabuo mula sa mga piraso ng kasinungalingan. Ang bayan ng ulap ay tila isang malalayong alaala na lamang. Isang lugar na pinagdaanan niya, ngunit hindi na niya kinabibilangan. Ang kanyang bagong apartment, maliit ngunit maliwanag, ay ang kanyang santuaryo. Dito, siya ang may-ari ng kanyang sariling espasyo, ang may-ari ng kanyang sariling buhay. Ang mga papeles ng diborsyo ay pinal na nilagdaan. Ang pangalan ni Dalisay Arevalo ay isang pangalan na lamang sa mga lumang dokumento, isang multo na hindi na makakabalik. Ang hatol kay Dalisay sa kasong isinampa ni Diwa sa tulong ng mga nakalap na ebidensya mula kay Mahalina ay matatag. Hindi ito mabilis, hindi ito madali, ngunit ito ay katarungan. Isang katarungan na kinailangan niyang pagdaanan ang lahat ng sakit para makamit. Isang umaga, habang naghahanda ng kanyang kape, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kapayapaan. Ang araw ay sumisikat sa kanyang bintana, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanyang bagong simula. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, hindi na ang babaeng puno ng takot at pagdududa, kundi isang babaeng may bagong tapang at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kanyang telepono, isang mensahe mula kay Diwa.
Malapit na ako. May dala akong bagong kape mula sa taguan natin. Ngumiti si Liwayway. Ang kanilang taguan, ang maliit na coffee shop sa kabilang bayan kung saan sila madalas magkita, ay naging simbolo ng kanilang paghilom. Ang kanilang pagkakaibigan na sinubok ng apoy ay lumabas na mas matibay at mas makulay. Pagdating ni Diwa, kasama nito ang isang malaking paper bag ng mga papeles. Hindi mga legal na dokumento, kundi mga registration forms. Para saan to? Tanong ni Liwayway habang inaabot ang isang tasa ng kape. Para sa'yo, sagot ni Diwa. Sabay abot ng isang form. Nalaman ko na mayroon palang short course para sa graphic design dito sa malapit na universidad. Alam kong matagal mo ng pangarap yan at alam ko na kaya mo to. Tinitigan ni Liwayway ang form. Ang mga salita ay malinaw. Certificate in Graphic Design. Isang pangarap na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga responsibilidad at kasinungalingan. Ngayon, nabibigyan ito ng bagong buhay. Diwa, sabi ni Liwayway, ang tinig ay puno ng pasasalamat at emosyon. Walang anuman, Liway, sabi ni Diwa, sabay tapik sa kanyang balikat. Dati, tinulungan mo akong makahanap ng boses. Ngayon, tutulungan kitang mahanap ang iyong sariling obra maestra. Nagpatuloy sila sa pag-inom ng kape, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Diwa, na ngayon ay nagsisimula ng sarili niyang maliit na negosyo, at si Liwayway, na handa nang simulan ang kanyang paglalakbay sa mundo ng sining. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na puno ng sakit o galit, kundi ng mga plano, ng mga posibilidad, ng bagong simula. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang. Hindi malaki, hindi magarbo. Isang simpleng salo-salo sa apartment ni Liwayway kasama si Diwa at ang ilang piling kaibigan na nakasama nila sa kanilang paglalakbay. Nakatayo si Liwayway sa harap ng isang malaking canvas. Sa canvas na ito, hindi na niya iginuhit ang mga alaala ng nakaraan. Ang iginuhit niya ay ang hinaharap. Isang malawak na karagatan na sumisikat ang araw sa ibabaw nito. Ang mga kulay ay matingkad, ang bawat brushstroke ay puno ng pag-asa at kalayaan. Ang ganda, Liway, sabi ni Diwa. Nakatayo sa tabi niya. Parang ikaw. Ngumiti si Liwayway. Ngayon, sabi niya, tumingin sa kanyang obra maestra. Pagkatapos ay kay Diwa. Ako na ang sarili kong Liwayway. Nagyakapan sila. Isang yakap na puno ng pagkakaisa, ng pag-unawa, at ng matibay na pagkakaibigan. Ang mga aral na natutunan nila ay mananatili sa kanilang puso. Ngunit hindi na ito ang magdidikta ng kanilang buhay. Sila na ang magsusulat ng kanilang sariling kwento. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Diwa. Mahal naming mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito. Sa bawat kabanata, sa bawat pighati at tagumpay ni Liwayway at Diwa, kasama niyo kaming tumibok, nakisimpatya, at natuto. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa puso ng katotohanan, pagpapatawad, at ang walang hanggang lakas ng pag-asa na minsang nawala, ngunit muling natagpuan. Sa paglikha ng kwentong ito, nais kong iparating na kahit sa gitna ng pinakamalalim na kasinungalingan at pagtataksil, ang katotohanan, kapag hinanap ng may tapang, ay laging nagbibigay daan tungo sa pagpapagaling. Ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa iba, kundi higit sa lahat, ang pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon, maghilom, at muling sumikat na parang bagong araw, gaya ni Liwayway. At ang pagkakaibigan, tulad ng samahan nila ni Diwa, ay maaaring maging pinakamalakas nating sandata at kanlungan sa anumang unos ng buhay. Sana'y nag-iwan ng marka sa inyong puso ang kwentong ito.
Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinaka nagustuhan ninyo? Anong aral ang inyong natutunan? Ang inyong mga kwento at saloobin ang nagbibigay buhay sa aming channel. Mula sa amin dito sa Kwentong Puso TV, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwentong puno ng puso. Sumasa inyo, Kwentong Puso TV.